Kakapasok lang, nagkagulo na. Nagsalita na ang Supreme Court, kumilos na may matinding utos sa palasyo. Aba, ito na yung Supreme Court? Ano yung utos na yon, aba? Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Isyuhan ng kataas-taasang hukuman ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO ang paglilipat ng excess fund ng Philippine State Insurance Corporation o PhilHealth sa National Treasury. Ibig sabihin sa bisa ng TRO, hindi na muna maaari maglipat ng pondo mula sa PhilHealth ang gobyerno. The court consolidated the petition filed by One Sambayan Coalition et al. With the cases of Pimentel et al. Versus House of Representatives and Bayan Muna Chairman Nery Colmenares et al. Versus President Ferdinand Romualdez Marcos. All three petitions challenged the return of excess reserve funds from government-owned and controlled corporations to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations. The Supreme Court issued a temporary restraining order to enjoin the further transfer of PhilHealth funds to the National Treasury. Ayan o, kahit ang Supreme Court ay ayaw payagan ng paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Diba? Kasi alam naman yung PhilHealth na yan is pinapakinabangan ng taong bayan. Kaya nga sila naghuhulog dyan. Kaya sila naghuhulog para kung sakasakaling dumating yung indulto na wag naman sana syempre may pang-emergency na magagamit. Pag na-ospital, 'di ba, kahit paano makakabawas-bawas sa mga binabayaran sa ospital. Dahil kung wala kang mga ganyang benepisyo, malamang ko napakalaki ng babayaran mo. 'Di ba? Kaya nga swerte natin, merong PhilHealth, meron ding malasakit, 'di ba? Kung wala kang may malasakit sa ospital na siyang makakatulong sa inyo, sa ating lahat. Sa inyo lang, syempre sa ating lahat. 'Di ba? Ngayon ang Supreme Court ay kinokontra ang gobyerno sa gusto nilang mangyari. 'Di ba? Palakpakan natin ang PhilHealth, palakpakan natin ang Supreme Court. Ito ay pinapakita nila din na walang kinakatigan. 'Di ba? Yung COA, wala din kinakatigan. At kita nyo, sinabi nila na inosente si VP Sara, na wala ninanakaw o walang winawaldas na pera. At ito naman ngayon yung Supreme Court, hindi pinapayagan na ilipat ang pondo na galing sa PhilHealth. Aba, okay yan. 9.9 billion pesos na excess fund ng state insurer. Nasa 60 billion pesos na ang naitransfer sa National Treasury. Ayon naman sa Korte Suprema, hindi saklaw ng TRO ang pondong nailipat na. Matatandaan ng una nang sinabi ng Department of Finance o DOF na ang paglilipat ng excess fund ng state insurer sa National Treasury ay para mapondohan ng mga unprogrammed projects ng gobyerno. Tatalima naman ng DOF sa kautusan ng Korte Suprema. Magkakaroon naman ng oras. Siguro, ang dami-dami nyo naman pwedeng kuwanan. Bakit PhilHealth? Diba? Kasi yan, mas maganda yan, pinapalago Iniipon lang yan Bayaan nyo na lang siyang lumago ng lumago Kasi para sa taong bayan yan Kaya nga iniipon yan in case of emergency. Kayo naman pinapakailaman nyo yung mga in case of emergency. Ginagamit nyo sa in case na walang kakwenta-kwentang ewan kung ano ang gusto nyong pondohan. Diba? Kawawa naman yung mga taong naguhulog buwan-buwan. Diba? Napapahirapan sila. Diyos ko naman, parang yung ibang tao, baka magdalawang isip na maghuhulog ba ako sa PhilHealth? Diba? Arguments ang korte sa Enero para dito. Magandang araw mga kaibigan. Ito, good news po ang pag-usapan natin ngayon. Ayan, syempre bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Ayan, the General's Viewpoint. Suportahan natin si General Macanas. Pagpatuloy natin. Ang Supreme Court may magandang aksyon na ginawa pabor sa taong bayan at it's an indication na maganda yan. masupalpal
mabutata ang administrasyon ngayon. Ito po sa Gumawa ng tama ang Supreme Court. headlines ng Daily Tribune. Ang balita title is ganito: Supreme Court grants workers group motion to intervene in PhilHealth Fund transfer case. Ito na po, matagal na pong hinihintay ito ng taong bayan na ang Supreme Court yung direct na mag-intervene, makikialam na. Kasi marami nang naunang petisyon o reklamo ng mga iba't ibang sektor ng society against dito sa PhilHealth PhilHealth Fund transfer nito. Ngayon lang nagdesisyon ang Supreme Court ng it's a very significant step towards the protection of workers' rights, yung sustainability ng public healthcare. Okay. Oo, tama naman yun no? Kahit naman sino talagang aalma dyan na ang kukuhanan nyo ng pondo is yung PhilHealth. Diba? Palibasa kasi sila, wala silang problema sa buhay nila Kapag sila na ospital is mayayaman na sila. Diba? Kahit wala silang mga PhilHealth. Diba? May pambayad sila sa mga dekalidad na eskwelahan. Dekalidad na ospital. Pero syempre yung mga tao na katulad namin na nandito sa baba, yan ang inaasahan namin na kahit papaano makabawas-bawas man lang. 'Di ba? Sa aming problema, no? Kung sakasakaling wag ma-ospital, wag naman sana, 'di ba? Knock on wood mga katunay. 'Di ba? Ngayon is maganda yung ginawa ng Supreme Court, yung pangingialam ng Supreme Court, at dito pinapatunayan nila na kapag mali ang ginagawa ng gobyerno, 'di ba? Ay talagang ang desisyon nila ay ang desisyon nilang pinapairal kung ano ang tama. No, mas tinitignan nila yung kapakanan ng mga tao. 'Di ba? Kasi alam naman talaga yung PhilHealth, uulitin ko, is napaka-importanting bagay yan sa tao. Na bakit pa diyan nila kukuhanan ng pondo? Ha, 'di ba? Ano, kukuhanan ng pondo yan. Tapos pag naubos yung pondo niyan, ginamit sa iba, uutang para mapondohan yan. Or maghulog naman, naguhulog naman kayo buwan-buwan Diba? Wala naman kaso yan. Mapupuno nyo uli yan. Tapos kukunin namin uli. Diba? Para lang tayong tanga, trabaho ng trabaho, tapos hulog tayo ng hulog, buwis, PhilHealth, SS, para tayong tanga. Diba? Tapos kung saan lang pala napupunta yung pera natin, na buong akala natin doon napupunta. Pinapaasa tayo sa wala. Mayroong sa dami na ng petisyon, ano? Mayroong isang workers group o grupo ng mga manggagawa na talagang maganda ang desisyon ng Supreme Court. Ito pong maganda talaga. Federation of Free Workers at saka Nagkaisa Labor Coalition. They were represented by Attorney Sunny Matula. So nag-file ng motion na makikialam sana ang Supreme Court para matigil itong desisyon na ito ng Marcos administration. At ito na nga, meron ng Supreme Court resolution dated October 8, natanggap ng mga petitioners noong October 22. Kaya ito, nalaman na natin ano kasi mga pinagkukuha nyo approve o granted yung motion ng mga petitioners, itong mga workers, na makikialam na, direct na makikialam ang Supreme Court. Ayan, dito naging transparent ang Supreme Court. Hindi natin inaasahan yung ganitong bagay, no? Pero sa oras ng kagipitan, nandiyan yung Supreme Court at lumagay sila sa tama. Diba? Bumalansi sila. Ito yung tinatawag nating fair. Ito yung tinatawag nating transparent, no? Na gustong mangyari ng Congress. Na hindi nangyayari doon. Ito ginagawa ng Supreme Court at kumikilo sila. 'Di ba hindi biro-biro yung ginagawa din ng Supreme Court na kinokontra mo yung ano ng, 'di ba, ng presidente. O ipagpalagay na natin, no? Kasi syempre, alam natin na mali, 'di ba? Ayun yung maganda doon 'Di ba? Mas malalaman, no, na namumuno na may mali ba akong nagagawa, mali ba tong desisyon kong to. 'Di ba? Sana nga ganun ang maisip. No, yung maling yun, maitama. Baka mamaya maisip niya, ay mali pala tong desisyon ko. Hindi, tama yan.
talagang ayaw lang sa'yo ng Supreme Court. Mahirap doon yung soy-soy eh. Ang malakas talaga bulong. Ayun yung sumisira, yung mga bulong ng alitap-tap. Kasi yung mga naunang petisyon, ang dami na yan. Mga pinakaunang nagpetisyon yan, sina Senator Bongo, Senator Pimentel, yung Bayan Muna, Makabayan Black, ang dami na. Siguro baka malapit ng 10 petisyon o motion, kaso na naisampa sa Supreme Court tungkol sa PhilHealth issue na ito. Nakakatuwa naman at itong motion or petition ng Federation of Free Workers and Nagkaisa Labor Coalition finally na napakinggan ng Supreme Court na direct makikialam. Kasi yung mga unang petition, nag-schedule pa ng Supreme Court ng oral arguments. Ngayon pang January of 2025. Sana nga magtuloy-tuloy yan. Oral arguments, palitan ng opinion, papakinggan ng Supreme Court. Nakita, pag oral arguments pa lang, wala na, mauubos na ang pundo ng PhilHealth kasi as of now 60 billion na ang nai-transfer na pundo eh. Hindi, kapag naubos na yung pondo ng PhilHealth, yun nga yung sinasabi ko kanina eh. Parang wala silang pakialam eh. Di ba parang okay lang yan. Naghuhulog naman sila buwan-buwan. Di ba? Kaya nga sinasabi ko, para na tayong tanga, tayong mga Pilipino, para na tayong tanga sa ginagawa natin. Parang ginagawa na tayong tanga. Di ba? Tayo itong nagsisikap sa pagtatrabaho. Tapos maghuhulog tayo ng ganito, ganyan. Tapos mababalitaan mo, ganun. Diba? Nakaka-depress. Kaya minsan maiisip mo sa sarili mo, karapat dapat pa ba akong maghulog o mag-ipon na lang ako sa bahay namin? Diba? Tapos, di babawasan nila yon, kinukuha. Tapos mababalitaan mo, mayroong politikong ang gaganda ng bag, may mga politiko gaganda ng kotse, lalaki ng bahay. Diba parang nakakainis? Diba? Nai-stress lang tayo doon pag napapanood natin. So by January, baka ubos na. Ang last transfer is March. Kasi parang magtatagal pa eh kung di ba? Itra-transfer na yung remaining 29.9 billion. Yung 60 billion na i-transfer na. Kaya tayo mga katunay sa akin na lang kayo maghulog. Ipunin ko, gusto nyo? May tiwala ba kayo sa akin? Nagastos na eh. So, dahil sa urgency ng sitwasyon na ito, ayun, kaliwat kanan ang mga nagpetisyon, pati nga si former Supreme Court Justice Carpio. Si Carpio. Yung grupo niya, yung unang sambayan, pumutol sila ron. UP Law Class of 1975. Nagpetisyon na i-stop, ibalik. Pinababalik ng mga petitioners yung pundo, yung 60 billion. Ibabalik. Yan ang petisyon. Ang tanong, maibabalik pa ba? Kasi kahit sabihin na ibalik, ang tanong, maibalik pa kaya? Paano kapag na yan? Yung, hey! Whoa! Whoa! Hey! Pipila ka malakas bumalakpak dito, may 3,000! Hey! Wala na. Yari na tayo. Itong iba naman, i-stop. So again, this is a very good news dahil good news nga yan, good news. Makikialam na. Kaya nga, good news yan. Ang tanong, maibalik pa kaya? Buhay pa ba kaya yan? Ano ba nangyayari ngayon sa mundo natin, sa gobyerno natin, nagkaganito? Parang iniisip ko, sana dilawan na lang nanalo, no? Kahit na boblaks yan. Kahit boblaks hindi naman, medyo, hindi naman malala yung problema na ganyan. Diba?
intervene. Sana pala si Manny Pacquiao na lang nanalong presidente. Baka may ayuda pa tayo linggo-linggo. Kaya kasi mga katunay eh. Kasi siyempre kaya lumakas din si PBBM dahil kay VP Sara eh. 'Di ba? Kumbaga sinuportahan siya eh. Kumbaga nandiyan si VP Sara na alam naman natin na good ang track record ni VP Sara sa Davao. At siyempre ang tatay niya good ang track record sa pagiging presidente. Ang daming sumusuporta kaya nakatulong din sa pagkapanalo ni PBBM. Kumbaga nagtiwala yung mga tao. No, kasi kung wala si VP Sara, naku, may mga pag-asa yung iba doon na tumatakbo, 'di ba? Kaya nga ngayon parang nakakapag-isip ako eh, no, sana si Manny Pacquiao na lang kahit papaano. Para may buwanang ayuda tayo, lingguhang ayuda kay Pacquiao. Ano kaya mangyayari no pag naging presidente si Pacquiao, no? Ibig sabihin, hindi na lang oral arguments. I don't know kung anong ibig sabihin nila. Basta marami ang natutuwa. Sabi nila, this is a very significant step forward in the ongoing efforts to protect public healthcare funds. Yes. Itong action na ito ng Supreme Court, yung mag-intervene na talaga, it will ensure accountability and transparency in handling public funds. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Philippines Trending News. At syempre natunghayan natin ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, nung masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.